Isang amazing na araw sa ating lahat mga kaibigan. Excited na po kami na makasama kayong muli upang mag-aral at matuto. Dito lamang po yan sa ating programang Sharing the Vision. Ako po si Rachel Go at kasama po natin ngayon ang Assistant Director ng Ellen G. White Estate dito sa Pilipinas. Walang iba kundi si Pastor Brian Tolentino. Magandang araw, Pastor Brian. Magandang araw din, Rachel, at magandang araw din po sa lahat ng mga nanonood, sumusubaybay sa Sharing the Vision. Sana po'y makinabang kayo ngayong araw na to. Ayan. Pastor Brian, ang ating topic sa araw na ito ay tungkol sa mga predictions ni Mrs. White na nangyari sa Adventist World. Pastor, ano ba yung mga predictions ni Mrs. White na nangyari na po? Well, mahalaga na malaman natin yung mga nangyari kasi minsan pag inisip natin, talaga bang mensahero ng Panginoon yan? Nagsasalita ba talaga? Nagbibigay ba ng visions? Nangyayari ba yung mga binibigay na visions sa kanya? So ngayon maglalatag tayo ng ilan sa mga evidences na talagang ilan lang ito ang 2,000 ang visions niya. So ilan lang ito sa mga visions. Pero hindi naman lahat ng visions niya ay predictions. Okay, so unahin natin. Noong November 1848, alam mo, noong mga panahon na to, maraming mga Adventists o mga tinatawag natin Millerites, ang inisip nila, 1844 tapos na ang gawain. Naisip nga nung ilang mga pioneers natin na siguro tapos na ang gawain kasi pagka naipakaalat na ang pabalita sa Amerika, palibasa lahat ng tao pumupunta naman ng Amerika, parang nakarating na rin ang pabalita sa buong mundo. Parang ganon. Pero ayaw nilang lumabas. In fact, lumabas lang sila ng Amerika 1873 na. Doon pa lang sila pumunta sa ibang mga lugar. Ang unang pinadalang missionary ay si J.N. Andrews. Pero, noong November 1848, nagkaroon ng vision si Ellen White. Ito yung tala sa vision sa Life Sketches 125. After coming out of vision, I said to my husband, I have a message for you. You must begin to print a little paper and send it out to the people. Let it be small at first, but as the people read, they will send you means with which to print. And it will be a success from the first. From this small beginning, it was shown to me to be like a streams of light that went clear round the world. Parang streams of light na gumaganon sa buong mundo. Ibig sabihin, mula noong 1848 na yon, nag-publish si James White ng maliit na pamphlet. Ang tawag ay Present Truth. Maliit lang, ganyan ang kaliit ito. Present Truth. Nung pinablish nila ito, nagpadala ng pera yung mga tao. Ang tanong, gaano nakalawak ngayon ang publishing work ng Seventh-day Adventist? Isa sa pinakamalawak na publishing work sa buong mundo ay ang Seventh-day Adventist. Just to give you an statistics, ito'y 2016. Ang total publishing houses natin, dito sa Pilipinas, meron tayong Philippine Publishing House. Ayan. So, meron tayong publishing house dito, meron din ng Indonesia, meron din sa ibang bansa. 59 publishing houses. Ang pinakamalaking publishing house natin ay yung Review and Herald Publishing Association at saka yung Pacific Press Publishing Association. Ito'y napakalaking publishing house. Pero all around, across the world, 59 publishing houses. At dito sa Pilipinas, yung Philippine Publishing House ang nagpapublish ng napakaraming libro. Kasama na yung Health and Home na nababasa ng ating mga kaibigan. Speaking of, Pastor, Philippine Publishing House na nandito sa Pilipinas. Saan ba yan located, Pastor? Baka gusto rin malaman. Sa kasalukuyan, makikita natin ito sa may Baeza, dun sa bandang Caloocan. Pero, ang alam ko, magre-relocate na yun dito sa bandang boundary ng Silang at saka ng Dasmariñas. Okay. So basically, malaki ang kanyang publishing. In fact, just to give you a little statistics, over 200 languages nang naabot ng ating publishing houses. At saka, last 2016, kumita ito ng $159 million. Wow. So, talagang laki. hindi basta-basta. At ito'y taon-taon at saka nagbibigay. Kaya, yung mga libro natin ay tuloy-tuloy na napapublish. So, kung makikita natin, Pastor, yung prediction ni Mrs. White, noong 1848 na nakita niya yung sarili niya, sinabi niya sa husband niya na mag-start, na mag-print ng kahit na maliit lang na amount. At nakita niya na yung mga tao ay patuloy na magpapadala o susuporta dun sa pagpiprint nila ng mga lathalain nila. Ay, nagkatotoo. Nakita natin na sa statistics ngayon, Pastor, na nagkatotoo talaga yung kanyang prediction na yun. So, makikita mo na taliwas si Ellen White sa kaisipan ng iba. So, sa kaisipan ng iba tapos na. Si Ellen White magpapasimula pa lang gawain.
Isa pa, noong 1892, nagkaroon siya ng vision din. Sa kanyang vision, ang pananaw niya, dapat mong isipin na ang kaisipan lagi ng mga Adventista ay tapos na ang gawain. Tapos na ang gawain. Yun lagi ang kaisipan na darating na ang Panginoon, tapos na ang gawain. Kay Ellen White, hindi. Hindi pa. Pasimula pa lang ang gawain, magsimula tayo. At ang sabi niya, sa statement ni Ellen White sa Melbourne, Bible School in Melbourne, August 24, 1892, sabi niya, "The missionary work in Australia and New Zealand is yet in its infancy. But the same work must be accomplished in Australia, in New Zealand, in Africa." Tandaan mo, wala pang work sa Africa. In India, in China, and the islands of the sea. Wala pang work dito. Sa Pilipinas, nagsimula tayo at least na 1905. Kabilang tayo, Pastor, dun sa Islands of the Sea. Okay. Sa Africa, wala pa rin pasimula. Sa India, wala pa. Dito sa Asia, ang pumasok dito na unang manggagawa, hindi naman yung mga pinadala nila. Ang pumasok dito ay si Abraham Laru, isang kulpultor na 50 years old, na hindi tinanggap ng church, hindi nakapag-apply kasi matanda na raw siya. Ayaw siyang tanggapin sa university para mag-aral ng theology. Ayaw din siya kasi matanda na daw siya. Pero nakapasok siya dito. Pero ang point natin dito, malaki yung pananaw ni Ellen White na matatapos ang gawain sa lahat ng mga bansa, sa lahat ng mga lipi, sa lahat ng mga pamilya. Ayon dun sa sinabi sa Revelation chapter 14. Ito ang reaksyon ni A.G. Daniels. "We were overwhelmed," sabi niya. "We were overwhelmed by the great scope of activity and development outlined with such assurance. To enter those countries, learn the difficult languages, make disciples, organize churches, establish schools, printing houses, and medical institutions. In short, to duplicate what had been developed in North America and to send missionaries from our little Australian school to help do it, all this seemed like the wildest kind of speculation." Sabi niya, ang hirap. Paano ba? "Our poor minds were too narrow and our visions too constricted to follow the great sweeping advance outlined to us in this address. But some who were present have lived to see those staggering predictions strikingly fulfilled." Kitang-kita nila mismo. In fact, hirap na hirap sila magpadala ng mga manggagawa sa bilis ng gawain. Halimbawa, bigyan kita ng idea. Dumaan dito, siguro mga 1901 o 1901, dumaan dito si Irving. Papunta ng Amerika. Siya ang presidente dito, banda sa Australia. Pagdaan niya dito, nakita niya yung Pilipinas. Pagdating niya sa JAR Conference, binanggit niya yung Pilipinas. Tinanggap ng JAR Conference na magpadali sa Pilipinas. 1913, meron na tayong conference. Ang Central Luzon Conference ay na-establish noong 1913. About that time, nung na-establish yung Central Luzon Conference, pumunta dito si A.G. Daniels. At hindi lang yun. Ang pinakamabilis na gawain ay naitala sa Pilipinas nung mga panahon yan. Walang kasing dami ng napakaraming mga believers ang nag-sprout dito sa Pilipinas na mas marami pang Adventist dito sa Central Luzon Conference kaysa sa anywhere sa ibang lugar. Sa ibang lugar. Yun ang mga kasaysayan. So, tama yung prediction ni Ellen White na dadami ang gawain. And just to give you a statistics, ngayon, over 1 million na ang mga Seventh-day Adventists dito sa Pilipinas. At sa Australia, napakarami. All around the world, mas marami pa ang mga Adventista sa Africa kesa dito o kesa sa Amerika. In fact, ang may pinakamaraming Adventista, ilang porsyento na lang ang nasa Amerika at almost 90% or more than 90% sa iba-ibang nasa lugar. ibang lugar na. Kaya natupad yung sinasabi niya. And now, meron na tayo sa statistic ng 2016 ay may 20,727,347 na Seventh-day Adventists na. Sa buong mundo na yan, Pastor. And every day ay libo na ang nababautismuhan. Every minute, every 3 minutes ay may nababautismo ang Seventh-day Adventist all across the world. Kaya, bagaman iniisip ng mga tao na tapos na ang gawain, kay Ellen White, simula pa lang Hindi ng pa. gawain. At ngayon, nagpapatuloy pa rin hanggang ngayon. Papatuloy pa. Isa pa sa mga remarkable na predictions ni Ellen White na
hindi mo sukat akalaing matutupad. Kasi parang all against odds yung kanyang prediction noong 1894 sa Avondale College. Parang yung predictions niya, Pastor, versus the sayings of other people, versus the world. Versus the circumstances. Pero dahil sa vision ni Ellen White, kailangan matutupad talaga para sa kanya mangyayari kahit na wala siyang nakikitang evidence. Di ba? Faith is the assurance of things hoped for, the evidence of things not seen. Not seen. Yan yung ano niya. Sabi niya, nung nakakita sila ng property 70 miles from Sydney, kasi ayon sa vision sa Ellen White, sabi niya, kailangan mag-move out tayo sa city. Hindi tayo mag-establish ng ating school sa city. So, that's 1,500 acres for $3 an acre. Medyo mura. So, nung May 21, 1894, ang sabi ng government fruit expert, Parang hindi nga maganda, Pastor, yung comment ng government expert dun sa land na yun. hindi talaga, pangit talaga, talagang sinira talaga nila yung kredibilidad ng land. Nung land. Kaya nga ang mura. Kaya $3 per acre. The land has the great drawback of being the first place expensive to clear, and when cleared, of requiring draining and liming to produce satisfactory returns. And even when got into condition, the land will require constant manuring to maintain its fertility. In my opinion, that the society will be unwise to select the land I visited. Parang para dun sa government expert na yun, Pastor, mura nga yung lupa. Pero Pero lalagyan mo expensive naman yung pag-maintain. pag-maintain, paglalime, ang napakaraming gagawin. Kaya hindi magandang bilhin. Yun ang sabi ng gobyerno. Pero noong May 25, 1894, si Pastor Maculag ay gumaling. At dahil sa kanyang pagkagaling, nagkaroon siya ng sige, bigay ko yung pera ko. Bilhin. So binili. There was a perfect unity in making the decision to purchase 1,500 acres of land at a price of $4,500. So, parang nag-donate yung pastor na yun? Nag-donate. Binigay niya. Pero, eto na, yung bad report, ang nag-delay kung bakit ayaw nilang magpatayo ng ayaw nila, kahit na dinonate niyan, huwag tayong magtayo ng dyan. Kasi malulugi at malulugi lang. Yun ang sabi nila. Pero ang sabi ni Ellen White, noong August 27, 1894, Ellen White writes, "When the board wants to go back on this purchase, I pledge myself to secure the land." Ang sabi ko, kailangan i-secure ang land. Yan ang pinakita ng Panginoon. Nung munti ka nang umatras, Nung Pastor, yung board. Huwag kayo nga atras. No one need to have regret in reference to this land. Huwag kayo magre-regret. Totoo. Ito talaga ang binigay ng Panginoon. For this proper working, it will be a surprise. It will surprise the people in this section of the country. Masusurprise sila na, aba, yung lugar na yun naging mabunga. Titignan natin kung gaano ka makapangyarihan ng Diyos. And all the regret I have is that we have not money to make in sections of the land that would expand the ground. I have not one doubt in reference to the securing of this land. Bigyan kita ng konting background. Kasi nung sabihin niya sa Battle Creek na bumili sila ng lugar doon sa may country, bumili sila ng lugar sa may city. Ang mahal ng lugar sa city, konti lang yung space, hindi sila makagawa ng kanilang mga industry, ng mga factory at kung ano-ano pa nilang gustong gawin, mga plants, kasi ang liit. Tsaka mas mahal, di ba, Pastor, pag sa city? So, sumama yung loob ni Ellen White na hindi nila ginawa yung vision na binigay kay Ellen White. So, nung lumipit sila sa Avondale, nag-expect si Ellen White na this time, susundin na nila yung payo ng Diyos. Kaso mo, paano sila susunod kung ang usap-usapan ay ang land ay pangit at walang makukuha ang tubig. At mahirap i-maintain dahil very expensive. So, ang sabi ni Ellen White, in a dream, "You have heard me relate, words were spoken of land which I was looking at. And after deep plowing and thorough cultivating, it brought forth a bountiful harvest." Dream ito, Dream. Having had this matter presented to me at different times, I am more than ever convinced that this is the right location for the school. Wow, makikita natin, Pastor, kung gaano nag-stand firm si Mrs. White dun sa faith niya na dahil ito yung vision na alam niya na pinakita sa kanya ng Panginoon kahit na
parang ang daming kontra, Pastor, no? Pero pinanindigan niya talaga yung paniniwala niya, yung faith niya. At hindi lang to basta paninindigan o katigasan ng ulo. May pananampalataya talaga siya. Inilagay niya ang kanyang bulsa dito. Noong July ng 1895, bumili mismo siya ng lupa doon. Talagang mag-i-stay siya doon. 66 acres noong August ng 1895, lumipat na siya doon, naka-tent lang siya. Naka-tent lang. Talagang pinanindigan na niya na ito ang gusto ng Panginoon. Si A.G. Daniels nag-comment sa Abiding Gift of Prophecy, sabi niya, "No one occasion she quoted words from the heavenly messengers spoken to her for our assurance. They have borne false witness." Ang sabi ng angel, they have borne false witness. Mali yung kanilang witness, yung kanilang chismis. Against this land. Repeatedly, she assured us, God will spread a table in the wilderness. Makikita ng buong mundo, sabi niya, na maglalagay ako ng napakasarap na table sa wilderness na halos isipin ng mga tao na walang manggagaling ng prutas. Na walang, in vain ba, walang pakinabang. Na walang pakinabang. Tingnan mo ang fulfillment. Noong 1901, ang sabi ni Professor C.W. Irwin ng Avondale, principal siya noong 1903 to 1909, ang sabi niya, as time has gone on, and we have had an opportunity to watch the work develop. Nakita mismo natin yung opposition natin, yung pag-i-insist ni Mrs. White na kanyang pananampalataya. We can say most assuredly from our experience that God led in the selection of this place. Everything that has been said about the location of the school in this place has been fulfilled. Everything. So makikita natin na ang propeta ng Diyos o ang mensahero ng Diyos ay hindi lang basta nagsasabi ng kanyang iniisip o pananaw. O, naniniwala talaga siya na yung sinabi ng anghel ay matutupad. Hindi man niya alam kung paano, basta matutupad yun. At ilalagay niya ang pera niya, ang kanyang liig, para ipatupad yung gusto ng Panginoon. Ngayon, success. Yes. May nabasa nga ako, Pastor, na quotation Faith daw, ang faith daw, is taking the first step even when you don't see the whole staircase. That's it. Si Ellen White, basta nakita niya lang sa vision, pero hindi niya alam yung specific details kung paano gagawin ng Panginoon, kung paano mangyayari. Basta yung sa kanyang sarili, gusto niya lang i-follow yung advice ng Panginoon. Naalala ko rin yung sabi sa Joshua 1 verse 3. Kung saan mo inilagay ang iyong paa, ibinigay ko na sa iyo. Eh kung hindi mo ilalagay yung paa doon, paano ibibigay ng Diyos sa iyo yun? Pero ang words ay wrong grammar. Ang sabi sa Bible, wherever your foot tread upon, that I have already given thee. Ang sentence ay nagsimula sa will, kung saan mo ilalagay ang iyong paa. Pero yung sumunod na sentence ay have. Past Have tense is na, completed. No? Hindi lang basta past tense, participle. Completed. Binigay. So, ilalagay mo pa lang yung paa mo, naibigay na ng Diyos sa'yo. Eh, ang tanong, ilalagay mo ba yung paa mo doon? So, inilagay ni Ellen White yung kanyang paa doon, kaya naniwala siya na binigay talaga. So, hindi niya isipin na ibibigay sa kanya ng Panginoon. Bago Binigay pa ang lahat, nakita na ng Diyos, ibinigay na ng Diyos, aapak mo na lang yung paa mo doon. Kaya ang Avondale College, ang naging model college sa buong mundo at nakita natin na yung mga industries, yun ang bubuhay sa Ngayon, ang Mountain View College, halimbawa, nasa 1,600 hectares ang binili natin doon sa Valencia, sa Bukidnon. Ngayon, 5% na lamang, kung hindi ako nagkakamali, 5% na lamang ng overall na kita ng Mountain View College ang nanggagaling sa tuition ng estudyante. So, saan nanggagaling? Saan nanggagaling yung iba, Nanggagaling sa Pastor? rubber plantation, sa rubber trees. So, yung mga rubber trees nila, at saka yung pagbebenta nila ng electricity from the hydro plant, yun yung nagbebenta sila sa Valencia City ng kuryente. So, ibig sabihin, totoo na ang panggagalingan ng finances ng educational natin ay hindi doon sa tuition ng mga kabataan. Nanggagaling siya mismo doon sa industry na nakikreate ng lupa. Nung lupa mismo na binili. Nung lupa mismo na binili. Na, ang sabi, ang advice ng Panginoon, pinakita niya kay Mrs. White na hindi banda sa city. Doon kayo malayo sa city. So, yung na-produce nila ng mga leaders, yun yung mga naging presidente ng ating mga misyon dito sa Pilipinas, naging presidente ng misyon sa India, sa kung saan-saan, yun yung mga na-produce na
ng mga missionaries dahil sa pagtatayo natin. Kung hindi natin ginawa yun, hindi lumawak ang gawain ng napakabilis dito sa South Pacific. Yes, Pastor. Makikita natin na ang ganda ng naging epekto kapag sinunod mo yung plano ng Panginoon para sa Ano naman ang mangyayari pag hindi mo sinunod? Oh, yun ang tanong, Pastor. Ito ang nangyari noong November 1901 sa destruction ng Review and Herald. Of course, nabanggit ko na sa iyo na ang pinaka-sentrong purpose kung bakit nasunog yun ay dahil lagi na lamang silang tumatanggap ng mga pagpapublish ng mga libro na hindi naman nagpo-promote ng ating paniniwala. At hindi lang yun. Doon sa ating mga magazines, may mga inserts doon ng mga advertisements ng mga hindi naman natin pinopromote. Na hindi naman din galing talaga sa Panginoon. Oo, Pastor. hindi rin galing sa Panginoon. Ang mahirap pa nito galing sa Katoliko, galing sa ibang mga Protestante na ang doktrina ay taliwas doon sa pinopromote natin. So, ang sabi ni Ellen White sa Testimonies, Volume 8, page 91 and 96, God has controversy with the managers of the publishing house. I have been almost afraid to open the Review and Herald, fearing to see that God has cleansed the publishing house by fire. Nakita niya, Pastor, sa vision niya. Ito ay November noong 1901. Calamity will overtake the publishing house and the world will know the reason. Ngayon, pinag-uusapan na natin ngayon yung reason. Kaya ngayon, ang publishing houses natin ay wala na sa policy nila na mag-publish ng ibang mga libro sa ibang denominasyon o mula sa ibang mga businesses. Hindi na natin ginagawa yun ngayon kasi alam natin na hindi yun ang mission natin. Baka ang pera natin manggaling doon, tapos yung pinopromote natin ay na-google na yung oras at panahon natin sa pagpapublish ng hindi naman pabalita ng Panginoon. At hindi yun, Pastor, yung main purpose o yung sole purpose kung bakit itinatag ng Panginoon yung mga publishing houses natin. Tuloy pa rin sila sa pagpapublish. Kaya nung December 30, 1902, isang taon, publishing house was totally destroyed by fire for an unknown origin. Ito ay nasa volume 10 ng Bible Commentary, page 1213. Sabi niya, within an hour of its discovery in 7:25 p.m., by employees working the night shift, the entire 4-story structure was a mass of blazing ruins. Nothing of value was saved. The machinery, the furniture, the printed books, the periodicals, the paper stock, and other materials were a total loss. $150,000 insurance did not fully cover the building and its contents. So, ibig sabihin, Pastor, isang taon after na makita ni Mrs. White yung ganong vision na masusunog yung publishing house, isang taon nga after, nangyari nga yung vision niya. Hindi lang yon. Nakita pa ni Ellen White mismo. Hindi lang kasi ang publishing house na ito ang nasunog. Nasunog din ang Battle Creek Sanitarium. Kitang-kita niya yung angel na may dala-dalang apoy na sword na winawagayway doon sa mga buildings na ito. Kaya siya, takot na siya. Alam niya na may mangyayari dahil hindi sila sumusunod sa payo ng Diyos. Kaya ilan yan sa mga fulfillment. Meron ding fulfillment ng vision ni Ellen White noong October 13, 1902. Ang sabi niya, I have been shown that the Southern California, ito yung Southern California Conference, there are properties for sale on which buildings are already erected that should be utilized for our work, and other properties in localities especially suited to sanitarium work. And that such properties will be offered for us much less than their original cost. Alam mo, marami dito, may isang property dito ng hotel. Bumagsak yung hotel, na bankrupt siya, so pinagbenta na lang nila cheap lang. Yung meron naman dito mayayaman pero bumagsak yung ekonomiya, nawalan siya ng pera, pinagbenta lang nila. May mga nagkasakit, gumastos ng malaki, kaya pinagbenta na lang yung property. Yung buong hotel, ginawang sanitarium. At ilan sa mga tala ay January 1904, yung Paradise Valley Sanitarium ay binili. Tapos yung September 1904, yung Glendale Sanitarium binili. Yung June 1905, ang Loma Linda property ay overhill, nakita nila na ito ay mabibili. At ang sabi ni Ellen White, itong Loma Linda property, sabi niya noong 1905,
the Southern California Conference. Nakita niya yung vision. In fact, nakita niya pa mismo yung lobby, nakita niya mismo halos lahat kung ano yun. Kaya nung yung magiging itsura, Pastor. Nung mapunta siya, dito, ito mismo, ganito, nakita niya mismo. The Southern California Conference President then spoke of the importance of the decision that was to be made. In an official report of this meeting, it is recorded that he then stated that Sister White had said that the sanitarium should be principal training school of this coast. Ito na yung pinaka-sentro ng lahat ng medical study ng Seventh-day Adventist. Sabi niya, at this point, Sister White interrupted him and said, this will be. Ang sabi niya ni Ellen White. So, ngayon, pag tinignan natin ang enrollment, halos 5,000 ang enrollment ng Loma Linda University. Ako mismo, nakita ko mismo yung university, napakalaking university. At ngayon, nagtatayo pa sila ng ilang story building. Siguro parang mga 20, 30 story building ang tinatayo nila. Mas malaki pa sa structure na nakatayo na ngayon sa Loma Linda. Napakaganda naman talagang pag-aralan, Pastor, ng mga predictions ni Mrs. White. Kaya lang, bitin na tayo sa oras, Pastor. Sa ngayon, Pastor, baka may gusto ka pa pong sabihin sa ating mga listeners. Well, gusto ko lang po na magkaroon tayo ng confidence, mga minamahal po natin, mga kapatid, confidence na ang mensahe na binigay sa atin, yung mga binabasa nating libro, ay merong nakalagay na mga ebidensya na dapat natin talagang paniwalaan. At ang mga ebidensyang ito ay nagpapatibay na ating pananampalataya na hindi pinababayaan ng Diyos ang kanyang bayan, lalo na sa pagtatapos ng gawain dito sa mundo. Upang huwag tayong magduda, manampalataya tayo, nasusulong ang gawain, kailangan lang natin na panghawakan ang mga sulat na ibinigay sa atin para hindi tayo ma-discourage. Pagpalain po tayo ng ating mahal na Diyos. Ayan, Pastor, thank you po. Ako, personally, na-realize ko na dapat mas manindigan lang tayo sa pananampalataya natin na ang susundin natin ay ang Panginoon, kagaya ng ginawang paninindigan ni Mrs. White noong mga unang panahon. Pastor, maaari niyo po ba kaming ipanalangin? Sige, tayo po yung manalangin. Dakila po namin Diyos. Salamat po na kayo na ang nauna sa lahat ng gawain na pinagkaloob niyo sa amin, kung paano tatapusin ito at paano kami gagamitin. Tulungan lamang kami sumampalataya, manghawakan, Panginoon, sa mga pangitaing ito upang kami, Panginoon, ay makagawa at makatupad at matapos ang gawain sa lalong madaling panahon sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Amen. Ayan, mga kaibigan, alam ko po na kayong lahat ay nabitin sa ating naging talakayan ngayong araw na ito. Kaya naman, iniimbitahan pong muli namin kayo na tayo ay magsama-sama sa susunod na episode dito lamang sa ating programang Sharing the Vision.